Magandang araw Pilipinas! Sa ating pangunahing balita ngayong araw, tumestigo si Duran sa mga umano'y katiwalian na naganap sa Malacanang sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Kuting Jr. Ayon kay Duran, ilang mga proyekto at kontrata ay may halong irregularidad. Sa harap ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, tumestigo si Duran, isang dating opisyal ng gobyerno, laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Ayon kay Duran, malalim at laganap umano ang mga katiwalian sa iba't ibang proyekto ng gobyerno, partikular na sa mga malalaking kontrata na ipinapasa sa pribadong sektor. May mga kontratang pinipirmahan na hindi dumaan sa tamang proseso ng public bidding. Bukod dito, may mga komisyon at kickback na natanggap umano mula sa mga pribadong kampanya bilang kapalit ng pabor. Ani ni Duran sa kanyang testimonya. Sa kabila ng mga paratang ni Duran, mariing itinanggi ng Malacanang ang anumang irregularidad o katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mga tagapagsalita ng palasyo, walang basihan ang mga akusasyon ni Duran at ani niya'y bahagi ito ng malisyosong kampanya laban sa administrasyon. Walang katotohanan ang mga paratang. Ang lahat ng proyekto ng pamahalaan ay dumaan sa wastong proseso at transparency ng bidding. Handa kaming harapin ang mga anumang imbestigasyon upang linisin ang pangalan ng administrasyon, pahayag ng tagapagsalita ng palasyo. Samantala, nagbayag naman ang ilang senador ng kanilang intensyong imbestigahan ang mga aligasyon ni Duran. Ayon sa isang senator, mahalagang malaman ang buong katotohanan dahil maapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ang mga paratang ni Duran ay seryoso at nararapat na suriin ng mabuti. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga ganitong klaseng usapin, lalo't na't may kinalaman ito sa integridad ng ating pamahalaan. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng Senado at Malacanang kaugnay sa mga aligasyon. Manatili kayong nakatutok para sa mga karagdagang balita sa usaping ito. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan.